Hi my loves, in this reading we will going to have general reading and message from the spirits. Okay, let's see. Okay, with lapis lazuli. Ayan. So, here my loves, spirits are telling you na, kumbaga, parang patapos ka na. Patapos ka na doon sa, sabihin nating mental torture with lapis lazuli. And also, ditong bismuth natin is, if ever na ikaw yung tipong, alam mo yung parang hirap, or sabihin nating burn, alam niyo yung colorless, my loves. Ito kasi is sabihin natin yung mga psychedelic influences. Look at the rainbow here. So, if ever, my loves, lalo na sa ating collectives na talagang nagdaan itong August ay parang torture, ikaw yung tipo na sabihin natin, yes, the August is finally over. Yung mga tipong gano'n, napakadaming naging challenges nitong nakaraang month. So, ito my loves, this reading is confirming na talagang patapos ka na doon with the bismuth card. Kasi, kumbaga, kagaya na nga ng sinabi ko, with this lapis lazuli, parang nandito ka sa tipong naguluhan ka, my loves. Nagulo ang iyong life, ang iyong goal. Okay? So, lapis lazuli are reminding you when your thoughts are not your friends. Okay? When your thoughts are not your friends, just call on to lapis lazuli. Kumbaga, gulong-gulo yung isip mo, even your plans and goals mo nagulot nito mga nakaraan. Pero kagaya nga ng sinabi ko, dito sa bismuth, look at the synchronicities, the alignment here, napakaganda, my loves, ng output. Also, yung light up your spiritual path through this, napakaganda ng ating mga cards right now. If you feeling, sabihin natin na nawalan din ng passion, ng fire into love, nandito ang ating ruby, my loves. So, obviously, isang panibagong shift ang nangyari sa'yo na sabihin natin may mga pinagdaanan ka. May pinagdaanan ka pero magliliwanag ulit ang inyong path. Naririnig mo to dahil ito ay isang sign na kung saan papatapos na or tapos na, my loves, kung ano man yung mga pinagdaanan mong yon. And also, my loves, you have to introspect. Baka lahat ng yon ay sabihin natin dito dahil dito sa yung mga thoughts na hindi naman talaga kailangan. Maaaring yung mga thoughts na hindi talaga nakabuti, lalo na sa relationship, and also doon din sa mga goals in life mo. So, nandito yung ating quartz para to remind you na magla-light up again ang iyong paths. Okay? Kung nawawalan ka ng pag-asa, my loves, nandito ang ating black quartz. Ito kasi yung white quartz natin, pero isa lang ibig sabihin yan. Your path will be light up. Look at the bismuth card, my loves, napakaganda. Kung mapapansin mo, napakaganda, my loves, kasi sobrang colorful, aligned. Ayan. Diba? Okay, let's see more confirmation. Let's see more confirmation. Kasi, maaaring gulong-gulo ka. Marami talaga collectives. Kasi, dumaan din tayo sa mga retrograde season. Also, the ghost month season. So, sabihin natin na kung ikaw ay nakasurvive, napakaswerte mo. Or sabihin natin, kung na-survive mo yan, eto na ang iyong rewards. So, you may feel stuck in the past still, pero spirits are reminding you na merong, with the Tower card, sudden change coming for you. My loves, dito, I hear na hirap ka. Sabihin natin, hirap kang makamove on, hindi mo pa rin matanggap bakit nangyari sa iyo yung mga bagay na yon. Pero dito sa Tower card, we consider this as a good change. Medyo sabihin natin rough change siya kasi
Alam niyo yung with dito sa ano natin, dito sa tower card natin, medyo parang hindi mo sukat akalain. Alam mo yung pagbabago na yon is parang napakapangit. Lalo na my loves, if ever na sa love life, kung meron man, meron ditong revelations, my loves. And sabihin natin, kung iyan, kung may nangyari man sa inyo sa love life nyo, nito mga nakaraan, meron destruction of old foundation here. So, meaning to say, kung meron mang nangyari sa inyong dalawa or sa iyong love life, merong malaking pagbabago. And sabihin natin, hirap ka makapag-let go. Ayan. Pwedeng my loves na may kinalaman yan sa forgiveness with lapis lazuli. So, again this is not a love reading, pero milimilitaw kasi dito na ano, if ever sabihin natin, hindi man siya sa love life, sa family, sa friends, hirap ka maka-forgive Pero dito may sudden change na lumitaw. Dalawang, sabihin natin, cards na nag-i-indicate na kailangan mo na talaga mag-let go. My loves, alam nyo, yung mga nangyari nitong mga previous months, lalo na sa retrograde, awakening yun para sa inyo, my loves. Na yun is sabihin natin na wash out na, dapat nang i-wash out sa life ninyo. So, iwasan yung pagiging possessive. And also, my loves, meron dito na sabihin natin malaking factor na makaka-apekto sa way, sa yung personal beliefs, my loves. Maaaring mabago yon dahil sa mga nangyaring challenges, sa mga napagdaanan mong challenges. Pero one thing is for sure, meron ditong new methods. Meron dito maaari din, my loves, na alam niyo yung freeing yourself. Nandito din yung I hear na yung authentication din, my loves, kung dati hirap ka na i-express ang iyong sarili dahil sa mga, but parang may nakikita ko dito na hirap kang mag-forgive sa mga tao sa paligid mo. And I also hear na masyado kang, ito, isa sa mga nakapagpabigat ng isipan mo is yung possessiveness when it comes to money. Meron kang insecurity when it comes to money, my loves. Pero dahil malalight up na ulit ang iyong path, I hear na magkakaroon ka ng panibagong strategy na naka-incorporate sa iyong personal beliefs, my loves. Sa maaaring halimbawa, before, talagang pressure ka kung paano ka makapag-earn ng money, pero ngayon, na na-test mo na, napagdaanan mo na challenges na to, alam mo na kung paano i-attract ang money. Okay? So, yun is example. Let's see more confirmation. Ayan, new moon, my loves. Okay. So, ito din, maaari din natin sabihin na ito is new moon reading for you since na tayo ay nasa new moon. I also hear spirits are telling you to be more organized right now. Na kailangan mo na talagang isaayos yung mga, kung ano man yung may mga, sabi natin, gusot. Kailangan mo na iayos, my loves, kasi alam niyo yung panibagong phase. Since organization, I hear na meron kang kailangan isaayos. Meron ka, if ever, my loves, na yung paligid mo medyo magulo, kailangan mo iayos ngayon yan. And I hear na maraming organization, kumbaga yung maraming pagsasaayos ang darating sa life mo. At sabihin natin na ito yung sabihin natin start mo ulit, panibagong confirmation, my loves, meron talagang pagbabago may pagbabago talaga sa'yo. Nasa ngayon, sabihin natin as new moon, hindi mo pa nakikita yon, pero magsaset ka ng panibagong foundation dito, my loves. Yes, more and more balance and more healing for you, my loves. I hear na sa heart with these ruby cards,
Feed your fires, my loves. If you want to show the world you're both beautiful and courageous, ignite, my loves, with this hot pink. Nakikita ko, andun ulit yung pagiging passionate. Hindi man yan sa love life, andun sa self-love. Kasi nandito, look. Yung pagiging passionate and fiery mo again, andyan, mag-i-ignite ulit, my loves. I also hear na malaking factor din sa'yo, sa paligid mo, i-add up ang smell. Kasi, by doing that, mas papagaan mo kung ano man yung mga bigat sa yung isipan right now. If ever then, my loves, na ikaw ay into smoke, I hear na merong pagbabago about that dahil na may new methods. Kung ikaw ay into smoking, I hear na non-commitment, pwede mong i-stop yon or i-stop mo na siya. Okay? And dito, my loves, alam niyo yung sabihin natin, slow and steady win the race. Slow and steady win the race. Just continue to nurture your heart, your fire. Ang ganda dito, dalawa. Mind and heart. Balance. So, napakalaking pagbabago, my loves. Tatlong confirmation na card ang merong malaking pagbabago. So, silipin naman natin yung iyong love. Let's see the love coming for you. Hindi man to love life, pwedeng self-love. Ayan na naman, forgiving and learning, my loves. Meron talagang forgiving and learning, my loves. Kagaya ng sinabi ko, merong setting new foundation dito. So, kailangan mo na i-let go to. Okay? Mag-forgive, my love. Sa love life man yan, or sa mga tao sa paligid, you have to forgive. And also, wag mong hayaan na makain ka ng pride mo. I-express mo kung ano nararamdaman mo. Nasa sa mga tao na lang yon kung paano nila yun i-perceive. Okay? It's time to disconnect from the world, my loves. Kasi nga, kailangan mo mag-set ulit ng new foundation para sa sarili mo. Love yourself first. Kagaya ng sinabi ko, set ng foundation para sa sarili mo. Kung dati, sabihin natin na dim ng light ng ibang tao yung iyong heart, it's time for you. Ayan o. Balansehin mo. Love yourself first. And also, express your love. Go ahead and make gesture. Hindi man yan romantically, pati sa mga tao sa paligid mo. Maaaring naligaw ka, nagkaroon ka ng darkness sa life mo, pero wag mo nga hayaan na lumipas ang time na hindi mo ma-express sa mga taong importante sa'yo yung iyong nararamdaman. Okay. So, one of these days or weeks, eto yung mga pwede natin synchronicities na pwede mong asahan. Yes, the 333, my loves, your angels are telling you na andyan lang sila. They are guiding you and they are reminding you that you are powerful. So, you are called upon to use your spiritual gifts, my loves. Pwede, I hear na meron ka pang mas malaking mission or meron ka pang mas makabuluhang dapat gawin aside dyan sa pinagpupusan mo na energy mo before. Okay? So, truths, live your truths and be a positive light to others. Express your loves, my loves. So, yung iba, diniscourage ka, nadi-discourage ka, malamang hanggang ngayon, nadi-discourage ka pa rin na magpakatotoo, i-express ang iyong sarili, ang iyong concern, ang iyong compassion, pero your angels are telling you, wala man nakakakita nun, wala man naka-appreciate nun before, ang angels and your spirit guides ay nandyan sa'yo, my loves. Nakita nila yon kung gano'n ka ka-genuine when it comes to your feelings. Okay? Huwag mong kakalimutan yon, my loves. And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.